Kamusta Pilipinas? Pinas Update ng Bayan. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please don't forget po muna to like and subscribe at pa-hit na rin ng notification bell. Maraming salamat po sa kasalukuyan. Meron tayong low pressure area na minomonitor. Ito ho, papakita kong mabuti. Nasa loob po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, meron po itong lokasyon na 520 kilometers east of Eastern Samar at meron po itong lakas ng hangin sa 30 kilometers per hour. Unlikely naman po ito na maging isang ganap na bagyo o tropical depression sa mga susunod na mga oras, pero nagbibigay naman yung trough extension ng kanyang hangin ng pag-uulan o sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo mga kaibigan, ang habagat po ay patuloy din nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So balikan natin yan, alamin muna natin yung ating tinatawag na forecast weather condition ngayong hapon po ng Sabado. Sa area ho ng Bicol Region mga kaibigan, mga kababayan, kasama na ho dyan ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang bukas ho yan at mga localized thunderstorm dahil po sa trap ng low pressure area. Mas lumapit kasi itong LPA na yan. So possible po dito ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area sa mga lugar ho na aking binanggit. Sa area naman po ng Mimaropa, dares po ng Visayas at ilang bahagi ho ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat, kung makikita nyo yung habagat, medyo malakas pa rin ang sirkulasyon niya dahil kay Bagyong Jacinto kahit malayo na, yung trough extension ng hangin, matindi naman ang nagiging epekto. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. Ngayong hapon hanggang sa gabi asahan natin ng mga pag-uulan dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Alam nyo mga kaibigan, itong low pressure area na yan, ngayon kahit sabihin natin unlikely ito na maging isang ganap na bagyo. Pag sinabing unlikely, sobrang mas maliit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na ito yung maging medium to high chance na maging tropical depression sa mga susunod na mga oras. At kapag naging bagyo ito, tatawagin ho itong bagyong Kiko sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bale, local name po niya yan. Ngayong hapon din hanggang bukas po ay meron tayong tinatawag na heavy rainfall warning dahil po sa LPA at sa habagat. Dahil po sa low pressure area, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Dito po sa Catanduanes, ilang bahagi ho ng Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Bukas naman ho, hanggang sa Monday po ng hapon, September 1, 50 to 100 mm pa rin na dami ng ulan ang aasahan natin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at sa Leyte. Sa mga susunod naman po ng mga araw by Monday hanggang Tuesday po ng afternoon, dapat alam natin hanggang sa mga susunod na mga araw, 50 to 100 mm dito po sa Catanduanes. Dahil naman po sa habagat ay meron din tayong heavy rainfall warning. Ngayon po hanggang bukas ay meron tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Antique, sa ilang bahagi ho ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Bukas naman ng hapon hanggang sa Monday ho, ay meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro pa rin, Romblon, Aklan, Antique at ilang bahagi po mga kaibigan ng Aklan. Nabanggit ko na ho yan. 50 to 100 mm sa dami ng ulan din sa Occidental Mindoro. Ngayon, ito pong LPA na yan, hindi ito nakikitaan na magiging malakas na bagyo. Pero ang tendency nito, kung makikita nyo yung pag-ikot ng kanyang hangin, sirkulasyon, habang lumilipas po yung mga oras, mas lumalakas po ito. So wag tayong maging kampante kahit unlikely ito, or mahina yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nagbabago yan, Sa isang snap, possible na maging isang ganap na tropical depression. Bakit? Dahil po lumalapit yung hangin niya dito po sa habagat or southwest monsoon. Pag lumapit pa ito ng konti sa ating Philippine landmass, ay possible na makaranas pa ng mga pag-uulan o sama ng panahon ng ilang bahagi ho ng Eastern Visayas. So mas maganda na ngayon pa lamang po ay nagiging alerto tayo. May mga nagtatanong, etong si Bagyong Kiko ba ay mabubuo ngayong August o pagdating na ng first week ng September. So mga kaibigan, base na rin sa ating advanced weather system and data, sa first week ng September, possible na ito'y maging isang ganap na tropical depression. Pero may mga pagbabago pa rin tayong kinukonsider sa pagkilos nito nga pong low pressure area. Kung nakikita nyo naman sa naging direksyon niya, kahapon o nakarang araw,
papalayo na siya, no? Tapos nandito na siya, bigla siyang bumalik dito po sa direction po ng Eastern Samar. At kung makikita nyo, dahil yan sa sirkulasyon ng hangin o high pressure area na humahatak po sa kanya. Sabi ko sa inyo, ang isang LPA ay madaling hatakin ng high pressure o malakas na hangin papalapit sa atin. Lalo na kapag merong habagat, mga kaibigan. And tendency, hahatakin ito mga kaibigan at doon sila magkakaroon ng combine na lakas. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin. Huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.